natin ngayong umaga. Hi, mag-hello na kayo. Ayan, kasi ENT Awareness Week ngayon. Pag-usapan natin yung isa sa mga lumalaganap na cancer sa Pilipinas, no? Yung pharyngeal, nasopharyngeal cancer. Ayan, kaya ko nga eh. Ayan, ayan, at si Doc, kamusta naman ang pagiging past president ng ENT Society, past president din ng Philippine Society ng Otolaryngology, Head and Neck Surgery. At ngayon, nako Doc, president-elect ka na ng International College of Surgeons. Kamusta naman ang schedule mo, Doc, bago natin pag-usapan yung sakit? Okay naman. We have time like this, no? So mga interviews, basta maaga, tapos sa gabi. So in between ng mga nakiklinik, tsaka operations. So, kaya naman. Kaya naman. Basta time management lang. Pag-usapan natin, Doc, yung nasopharyngeal cancer. Tsaka nasal, no? Paranasal sinus. Pareho rin yun? Hindi, iba yun eh. Nasa posisyon, no? Pero in the same airway passage. Kasi so, specialty mo rin yan, di ba yung sinus, no? Nooperahan pagkakailangan. Specialty mo rin yan. Pero mas more pag-usapan natin yung cancer kasi nga, naitanong ko sa'yo, di ba naikwento ko na sa'yo, yan ang naging sakit ng tatay ko, na naging dahilan ng kanyang pagkasawi at the age of 47, Doc. Napakabata nung tatay ko nung nagkaroon siya ng cancer. Sa ngayon, but that was year 1990s pa. Sa ngayon ba dito sa Pilipinas, mataas pa rin yung, tumaas yung cases ng cancer pa? Mataas pa rin. Ano? So it has been there for some time. It's one of the, considered as one of the top 10 with regard to the cancer sites. So siya pa rin nandun pa rin. Ano? So it's gradually tumataas pa rin like other cancer sites. So mataas pa rin siya, nandun pa rin siya sa... Ang pangalan niya, nasopharyngeal. Nasopharyngeal. Pag sinabing nasopharyngeal, sa likod ng ilong. Ano? Sa likod ng ilong. So hindi lang yan dito. No? Ang paranasal sinus naman, kasi may sinuses tayo, may frontal, maxillary, at saka ethmoids, ano. Yes. Yun ang mga more anterior portion. Sabihin, nasa harap lang yun. Pero ito, nasa loob ng buto. Kadalasan nagkakaroon ng cancer ng maxillary. Yun ang mga paranasal sinuses. Kasi mga sinus yan eh. So, pwede magkaroon ng mga cancers doon. Pero itong nasopharyngeal, sa likod pa. Sa likod pa. Excuse me. Yung tulad nun. No? So yan, ano yung mga simptomas, Doc? Ayan, nagbayin ka. Kasama yan, ano, if long-standing na nag-atching ng atching, no? Siyempre, pwedeng hindi naman necessarily ganun, pero mas magandang... Okay. Sorry. Ayan. Example lang yung example. Example lang. Kasi nung minsan, tinanong ako ng isang broadcaster sa interview rin, ang pagsisipon ba ay nangagulang eventually pwede mag-cause ng cancer, ng nasopharyngeal cancer? Siyempre hindi naman, ano. Siyempre hindi. Kaya lang pag chronic ito, we have to investigate. We have to investigate kung talagang ang cause nito ay iba pa. No? Kasi pag chronic naman, paulit-ulit. Tapos hindi mo kailangan dapat walang bahala ito. Kasi pwede nga, nagkakaroon to ng isang relasyon. Ano? So lalo na yan pagka nagkaroon tayo ng pagdudugo ng ilong. No? Tapos, maski na unprovoked, ano? O maski na provoke, no? Lalo na pag unprovoked. Sabihin no, unprovoked, wala kang pressure na ginawa, tapos nagdudugo na lang, no? O kaya nagbuhat ka na mabigat, tapos nagdugo, o kaya nag-atching ka, o kaya forceful, sneezing, no? Pag bigla mong inaano, kasi parang may bara doon sa loob ng ilong. Yun, ano? So, pag feeling mo parang may bara, parang nagbabara yung ilong mo. May pain ba, Doc, na nararamdaman yung pasyente? Not necessarily may pain, pero ang pain because of persistent sinusitis, no? Pag sinabing sinusitis, kasi ito naapektuhan na pati mga sinuses natin, which can be take effect kasi meron ng obstruction, meron ng nasal obstruction, pwede na meron ng accompanying signs and symptoms ng sinusitis, which is, lalo na pag acute sinusitis, which can be painful initially, tapos later on, nawawala na. Doc, marami kasi may mga allergic rhinitis. Ito yung may constant silang pagbahin, pagsipon, and ubo. How do you differentiate yung pagkakaroon ng nasopharyngeal cancer? Doon sa may allergic rhinitis pwedeng persistent kasi yung ating allergic rhinitis, ano? So, pero ito, pagka na-expose tayo sa mga allergens, pag sinabing allergens, pwedeng house dust mites, pollens, no?
mga bulaklak, tulad dito nasa garden tayo. Diba? Oo. Mga grasses. Mga grasses. Kompleto. Tapos, tsaka mga birds, mga pets natin, cats and dogs. Tapos, tsaka especially among Filipinos, marami tayong cockroaches, no? At saka molds. Ito ay common ito ng mga allergens. So, you have to have an exposure to this one before na magkaroon tayo ng allergic rhinitis. Sa nasopharyngeal, kahit wala kang exposure, lagi kang bumabahin. No? Pero marami ring dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong problema. Unang-una, bakit tayo nagkakaroon ng nasopharyngeal carcinoma is may Chinese blood tayo. Chinese blood. So, usually 15% ng tayong mga genes natin, ano, may 15% tayong Chinese Ibig sabihin, blood. may pagka-Chinese ako, ganon, Doc. Tayo kasi basically. Since you're talking about genes, so namamana rin yan. So, may possibility na meron din ako. May possibility. Na pwede ako magkaroon. Kasi meron kang father mo, merong ganyan klaseng. Pati yung mga anak ko, may possibility na magkaroon din. No, what triggers it? For example, may genes ka na. Chinese, descent ka. Diba? Tapos, what triggers it? May mga nakakain ba kami? Yung bang palaging nababump yung nose or yung mga nagpapagawa ng ilong, malaki ang chances na magkaroon ng nasal pharyngitis. Usually sa kinakain, sabi nila, kasi they made investigations sa isang Chinese area, ang kadalasan nakikita nilang common habit nila ay kumakain sila ng preserved o salt-preserved fish. Preserved tuyo, fish? Mga tuyo, mga daing. Yan, pwede yung mga tinapa, yung mga masasarap na yan. So, yan ang pwedeng nag-trigger factors. So, meron ka ng nasa genes, tapos na-trigger ka pa ng kinakain natin. Pwede ito. Tapos, siyempre, kasama na rin ito yung smoking. Kasi, pag meron tayong irritation sa ilong, nakakalanghap tayo ng mga smoke, So, pwedeng magkokos na rin ito ng irritation sa ilong. Tapos, eventually, na-trigger ang itong klaseng sakit na to. Ayan, totoo, smoker din yung daddy ko. So, yung ganito, Doc, kasi sa case ng daddy ko, di ba nabigay mo na yung mga symptoms. Yung daddy ko, wala siyang naramdamang ganon. Although bahin siya ng bahin, wala siyang bleeding, pero nagkaroon siya ng problema sa hearing. Hindi siya nakarinig for a while or bumaba yung hearing niya. That's why nagpa-check up siya sa doktor at doon niya nga nalaman na meron siyang bukol sa likod ng ilong. Paano naapektuhan yung hearing when nasa ilong yung bukol? Remember, yung nasopharyngeal sa atin, nasa likod na ilong. May connection yung ilong natin tsaka sa tenga. No? So, meron tayong tinatawag na Eustachian tube. Yung Eustachian tube na yon, pwedeng yung tumor natin na nasopharyngeal, nagbara doon sa Eustachian tube na yon. Okay. Pag yung Eustachian tube na yun nabarahan, eventually, hindi nakakalabas yung dapat meron tayong air doon na lumalabas na express out through the tube na yun. Pero it stays there. Kung nagkakaroon ng negative pressure, eventually, nagkakaroon ng tubig doon sa loob, sa middle ear natin. Okay. And this tubig, yun yung nagkokos ng hearing loss. May mga cancer, Doc, akong naririnig na sabi nila mabait na cancer, like yung prostate. At saka, yun bang nasal pharyngeal, mabait na cancer? Meaning to say, hindi siya yung aggressive type na cancer na pag nagkaroon ka, eventually, in few months lang, pwede ka nang lumala. Minsan hindi. Minsan pag talagang, lalo na, kasi tago na tago So, sometimes, we have to investigate really very, very meticulously. No? Hindi kailangan to hindi kailangan ito ng special examination katulad nung endoscopy. Yes, Pag sinabing endoscopy, meron tayong pinapasok doon sa loob na ilong no, para makita talaga basically. No? So, yun ang nangyari siguro sa nakita eventually na meron parang bukol doon sa loob na ilong. Siguro malaki na. During that time na meron kaming, nung presidency ko ng ENT Society, merong kaming advocacy, yung pasilip ka. So yung pasilip ka, itong ginawa namin, na advokasya namin. Kaya tuloy-tuloy namin itong ginagawa naming part of our, lalo na ngayon, yung first World Head and Neck Cancer Day namin, sinasabi namin itong pasilip ka, yun ang in-emphasize namin sa mga pasyente namin. Either mayroong kang Chinese descent or kahit mayroong kang genes, ganyan. May specific age ba yan, Doc? Wala Kasi minsan may mga bata kami. So kung yung mga anak ko, pwede ko na rin ipa-check, pwede ko na rin ipasilip. Para ba meron tayong biomarkers measure? na yung EMB, Epstein-Barr virus. May biomarker na tayong ganito dito. So pwede makuha. Pero meron
meron din tayong PCR, kumukuha ng konting laman, o kaya meron tayong, may genes na rin tayo na ina-affect, pero ngayon basically yung Epstein-Barr virus ang inaano natin na biomarkers para sa nasopharyngeal carcinoma. Ayan, pasilip ka. Ayan. Pasilip ka. Pasilip niyo yung mga ilong niyo para masiguradong wala tayong masakit. Once again, thank you, Doc, for coming over, and thank you for always being here for us. Kasi alam nyo guys, si Dr. Hill Vicente ay lagi nating kasama sa mga medical missions po natin. At napakarami ng mga taga-UNTV po ang naoperahan ni Doc ng libre at mga indigent patients po na dinadala namin mismo sa St. Luke's na tinitignan ni Doc ng walang bayad. Thank you so much for always being there for us. We really do appreciate it. At pwede ka nila matagpuan sa St. Luke's, Doc, every when at anong oras? Sa QC, every day. Every day. Monday to Saturday, 3 to 6 p.m. Alright. So, Dr. Hill Vicente, thank you so much. Okay, Maraming sige. salamat. Okay.